Mismong legalidad ng impeachment proceedings ang hinamon ni Vice President Sara Duterte sa isinumite nitong tugon o reply sa articles of impeachment na isinumite ng House of Representatives sa Senate Impeachment Court. Dismissal ng kaso ang pangunahing hining ng pangalawang Pangulo. As I said, ultimately, siyempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung nangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Bukod sa pag-iit na labag umano sa konstitusyon ang naging proseso ng impeachment sa Kamara, isa-isa ring sinagot ng Vice Presidente ang 4 na paratang laban sa kanya. Sa unang article na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, wala umanong ebidensya na personal siyang nakinabang sa confidential funds. Iginiit din ng Vice Presidente na hindi pa pinal ang mga notice of disallowance ng Commission on Audit, kaya hindi pa maaaring gamiting batayan ng impeachable offense. Hindi rin umano credible ang mga testimonya ni Ramil Madriaga at sinabing nakabatay lamang ito sa ilang ulat ng National Bureau of Investigation at Philippine Statistics Authority hinggil sa confidential fund documents. Sa ikalawang article na may kinalaman sa umano'y unexplained wealth, iginiit ni VP Sara na maling isama sa mga ebidensya ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN noong siya pa ay mayor at vice mayor ng Davao City dahil hindi pa siya impeachable official noon. Sinabi rin niyang hindi wastong gamitin ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council upang palabasing may anomalya sa kanyang mga transaksyon. Para sa kampo ni VP Sara, hindi pruwebang unexplained wealth ang isang covered o suspicious transaction. Sa pangatlong article, inaakusahan ng bise ng umano'y bribery at corruption. Ayon kay VP Sara, hindi maituturing na panunuhol at walang koneksyon ang mga ipinamigay na envelope na may lamang mga pera sa kung saan napunta ang confidential funds ng Department of Education. Samantala, sa ika-4 na article na may aligasyong grave threats at inciting to sedition, sinabi ni VP Duterte na wala siyang hinikayat na mag-alsa laban sa pamahalaan. Wala ring ebidensyang nagpapatunay na nagbanta siya laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Lalong-lalo na wala rin umanong kontrata o kasunduan o anumang kasulatan na magpapakita na mayroon siyang kinuhang assassin o papatay sa mga ito. Yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings, no? Isa na dyan, siyempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nagkalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Sa kabuuan, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi lamang umano depektibo ang naging proseso ng impeachment sa Kamara, kundi walang mga sapat na batayan ang bawat aligasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.